Hey guys, so ito na yung continuation ng ating Qatar Airways application journey. So yung una kong video, na-post ko siya 2 days ago, tama ba? Or yeah, na-post ko siya nung Sunday, if I'm not mistaken. Sunday ba o Monday? Nung Monday. So ito yung continuation. So after ko na matanggap, so nagpirmahan kami ng contract, ganyan. So yun nga yung nabanggit ko sa last video ko, parang hindi ko na siya gaano nabasa. Tapos iniisip ko kasi nung time na yun kung anong gagawin ko. Parang alam mo yun, nag-overthink ka na. Siyempre happy, elated, over the moon, mixed emotion, umiiyak, tapos di mo alam. Tapos yun nga, nakalimutan ko yung phone ko noon sa Manila Peninsula. Dun binalikan ko. So ganun yung nangyari. After kasi noon, nag-wait ako ng 1 to 2 weeks para ma-receive yung email from IPAMS para sa aking medical. So sila yung mag-email ng medical mo, and then after noon time ng email nila, I think after 1 week, yes, nag-medical na agad ako noon. So syempre everything went okay kasi kung hindi naman, hindi ako makakapunta syempre sa Qatar bilang flight attendant. So yun, okay naman siya, naging normal naman yung lahat ng medicals like x-ray, blood, tapos meron ding physical exam, etc. So madaming exams yun. And then, after ng medical, actually, prior to medical, ang ginagawa ko ay nangongolekta na ako ng aking requirements. Kagandahan nung time na yun, bago yun, actually, di ba wala sa isip ko maging flight attendant. Unconscious, hindi ko alam, parang ako kasi gusto ko talaga nangongolekta din agad ng mga requirements. Kahit wala naman ako nung time na yun talaga maging FA or mililipatan ba ako no work, wala naman. Meron ako nung BOQ na quarantine yung yellow yun ang tawag dito, yung yellow card sa BOQ. Meron ako noon. Madami na agad akong requirements na meron nung time na yun. Kaya hindi ako nahirapan na ma-provide yung required documents agad-agad. Ayun. So, bago pa lang mag-medical, halos 75% na ng requirements na kailangang ipasa sa IPAMS, which is divided nga siya sa sa set A, B, or C or something. Sa mga set yun, malalaman niyo yun. Ayun, ganun siya. So, ahead of time na prepare ko na talaga siya. Kaya smooth lang talaga. Within 1 month or 1.5 month, yun, lumipad na agad ako. Mabilis yung transition nung sa akin, sobra, compared dun sa iba. And I'm so happy during that time. Kasi, nung lumipad ako pa Qatar, hindi ko makalimutan yun. That's July 27. Yes, July 27, 2022. Yes, July 27, 2022. And umuulan dun sa Qatar. Imagine mo yun, umuulan sa Qatar. So medyo, syempre, bilang bago dun sa bansa na yun, I know, syempre, by book na umuulan naman dun sa kanila, but it's my first time to witness na umuulan talaga sa Doha, Qatar. So yun, ganun yung nangyari nung akin. And ang mapapayo ko lang dun sa mga nag-a-apply or yung mga current na nag-a-apply sa position na to, like, I mean sa position bilang flight attendant or cabin crew for QR, is always read the instructions. Then if sinasabi nila na huwag kayo gagamit ng phone, please don't use your phone. Ayaw nila talaga na gumagamit ng phone, lalo na yung mga applicant. As much as possible, don't use your phone during your interview or yung hiring process. Ayaw nila nun. And also, focus, ganyan. If you don't know what to do or merong hindi na gets or kailangan ng clarification, ask questions, ganyan. Communicate, ganyan. Alam nyo, wala namang perfect. Always, syempre parang dadating din yung time na parang kakabahan ka, ganyan. Normal lang yun. What you can do is practice your communication skills. Yun talaga yung magdadala sa'yo. How you present yourself, how you parang gano'n ka-comfortable, ganyan. If you have other questions regarding your application bilang flight attendant sa Qatar Airways, don't hesitate to comment down below on the comment section. And don't forget to follow me here on YouTube, on my TikTok, and also on Instagram because I have some updates with you guys. And yun nga, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. So yun, what else? Ano pa bang pwede kong sabihin sa inyo? Always, kasi may dami nagtatanong kailan yung hiring, kailan yung cycle. Always check the website of Qatar Airways. Nandun naman na lahat kung ano yung mga requirements, kung age, height,
tapos dapat ba gantong ganyan. So, let's say, ang minimum age is 21, tapos dapat at least has high school graduate, tapos may magtatanong kung okay lang po ba nag-K to 12 graduate. Yun ang nakasulat na. So, we just have to read and intindihin yung binabasa natin. And kasi nandun naman na lahat sa website. So, ayun lang. Bye! Thank you for watching.